maaaring tama. Nandito kami, nakapartner ninyo. Pag sa tingin ninyo mali ang batas na yan, kailangan baguhin. Nandito din kami para ayusin yan. Pero bigyan nyo kami sana ng mga pangalan ng mga sibilyan or kung maaaring tumanggapin kayo na aming suggestion, hindi naman ninyo kailangan tanggapin, pero ng mga taong may kredibilidad, may tapang, merong malasakit sa inyong hanay, na maiintindihan ang inyong mga gagawin. Ito po ay pinasa sa akin ng ating chairman na yung organization, National, Regional, and Provincial Office of the Internal Affairs shall be established. Internal Affairs Service shall be headed by an Inspector General who shall be assisted by a Deputy Inspector General. The area offices shall be headed by a director, while the provincial offices shall be headed by a superintendent, provided that the head of the IAS shall be a civilian who shall meet the qualification requirements provided herein. So medyo malinaw po kasi sa 8551. Ayaw ko naman na malagay rin ang PNP sa, imagine, ang dami na ninyong ginagawa. Problema pa ninyo yan. So yun lang naman, at pakikinggan din naman ang inyong rekomendasyon. Hindi ko na po haba dahil marami rin magagandang katanungan ng ating mga kasama. Maraming salamat muli. Gusto ko lang tanungin, bilang kasamahan rin sa industriya at kami nagagalak na may appointment tayo ngayon sa National Youth Commission na talaga namang apektado, kaya nga ang ating presidente ay masigasig dito sa laban ng droga dahil ang mga apektado ay ang mga kabataan. So sa National Youth Commission, Chairman Aiza, ano bang iyong sa maikling sagot, ano bang mga programa ninyo para naman ma-complement ninyo yung programa ng gobyerno? Well, right now, ma'am, meron po kami ngayon pa nagsasagawa po kami ng mga consultations for our PYDP. Pero sa ngayon po, ako nakikita ko talagang problema, malaking problema. Kasi nakikita natin ang drug problem na isa lang siyang addiction, problemang panlipunan. Pero para po sa akin, there's always a why. Bakit nagkakaroon ng mga ganitong problema? And more than the rehabilitation, it's also very important na matugunan natin ang prevention nito sa mga kabataan, especially because dito po nagsisimula ang lahat eh. And right now, on our end, ma'am, we want to partner with all agencies na pwede namin makasama, to make more programs and policies para ma-address natin kung paano nagsisimula ito. And probably, mailagay po natin sa ang values formation, which is I think very important. Kasi para sa akin, kapag walang values, kasi hodang bata ka o matanda ka, gagawin mo to eh. And yun ang kulang ngayon. Lahat tayo sa mga education natin, we're all geared towards people na paano sila magkakatrabaho. It's all about academics. But sometimes we forget that kahit busog ang utak natin, kung kumakalam ang puso at kaluluwa natin, gagawin natin to. So yung mga proyekto na gagawin namin at mga policy should be geared towards this. And I hope that we get all the support from other agencies to implement. Hindi maganda sa'yo ay sa nakakaramdam. Importante talaga ito sa isang namumuno. Nakakaramdam para hindi lamang implementasyon. Bakit? Tama. Maraming salamat. Thank you, ma'am. And I think the NYC is in the best position to be able to roll out programs for awareness and also for interaction with the youth. And I congratulate you again for your appointment. Last question before I yield to the chair again. General De La Rosa, meron po kasi kaming bill, yung Anti-Wiretapping Act, na nais namin kasing i-revise, i-amend. Para po, para masama na rin po, hindi lamang yung terrorist activities, kundi pa rin yung sa mga drugs. So, ito naman po ay isang ayon kayo, nabasa naman po ninyo yung mga versions namin. Yes, ma'am. So, makakatulong ito sa inyo. Malaking tulong po, ma'am. O sige. At kahuli-hulihan na lang pala, nakalimutan ko na naman. Meron isang Renato Bertis, kasama yung kanyang anak, na nakagapos di umano dito sa Southern Police District. Tapos, nanlaban daw, kaya pinatay. Siguro, yung mga kasong ganito, ang dapat talagang malinawan kasi akalain mo sumuko na, tapos nanlaban daw at syempre nagkakaroon ng duda sa isip ng ating mga kababayan at nakakatakot yun kasi pag nakakita kami ng pulis, sumuko kami, ay baka patayin kami. Samantalang, ang isang mayor,
na Espinosa, nakakitaan ng drugs sa kanyang bahay, ngayon balik trabaho na. Yes. So ano pa talaga nangyayari dun sa kaso na yon? Your Honor, may I ask the Joint Director of NCRPO to answer your question? Yes, Because please. this case is under his jurisdiction. Okay. Southern Police ba to? Or NCRPO? Okay. Good morning, Your Honor. Ma'am, that case in Pasay, that transpired in Pasay, those two involved policemen were already under investigation. They were immediately relieved of their post. Their firearms were taken out from them, their firearms and their badges. And now they're facing charges at the Commission on Human Rights. Well, that's good to know because we need to be secure. If we are innocent, we need to feel secure with our police officers. That will be all, Mr. Chairman. Thank you so much for the time you accorded me. Thank you, Your Honor. For the information of Senator Ontiveros and De Lima, we're following the order of arrival sa pagtatanong. So, I'm giving the floor to Senator Nasan. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I have only 3 basic questions. Each of the questions will lead to the next question. I would like to ask what the relationship is on the ground nung present na implementing agencies natin. No? I'm talking about PIDEA, yung Philippine National Police, and of course yung Dangerous Drugs Board. So, what I will do is, Ronald, no? Since ikaw yung, by the way, congratulations. Since you're the most visible, I will ask you, nagkikita-kita ba kayong tatlo or your representatives? Is there a mechanism para nagko-coordinate kayong tatlo? Isama natin yung NBI, si Director Dante. Sir, Your Honor, as far as the Director of PDEA is concerned, almost on a daily basis, nagtitext kami, natawagan, or minsan sa akin po siya nag-breakfast, Your Honor. At palagi kami nag-uusap. Sino nagbabayad ng breakfast? Ako po, Your Honor. Dahil sa White House ko po siya nag-breakfast. Okay. So, okay lang. I will ask you. Yes, sir. Okay. Dahil ang agenda natin dito, ang number 1 sa agenda, yung creation ng Presidential Anti-Drug Authority. Ibig sabihin, baka may pagkukulang yung present setup natin. Kaya, ito ngayon ang proposal on the table. That will be my last question actually. So, Ronald, itong history nitong drug problem natin, gusto ko lang susugin. No? Dahil kung hindi natin alam kung saan tayo nanggaling, natin malaman kung saan tayo pupunta. Di ba? Okay. Hindi naman ito yung natulog tayo kagabi. Pag-gising natin kanina, may umaga, biglang may drug problem na tayo. Di ba? So, ito yung actually continuation ito ng kwentuhan namin ni Senator Pacquiao na hindi ito nangyari overnight. Correct? Ito ay, siguro, we must all assume responsibility for this. Dahil ayaw ko naman pumunta rin sa sisihan na naman, no? So, ito yung pinagsama-sama na epekto ng parang napabayaan. But having said that, without finger pointing, I would like to state na every administration na maalala natin had an opportunity to do something about this. Is that an accurate statement? Yes, Your Honor. So, nandito ngayon, we are at the stage where we have a drug problem and it is your job, it is our job, our duty and responsibility to help each other address this problem. Second point, we are not taking any position here, no? Pero ang ibig sabihin nito, yung dinatnan nitong kasalukuyang administrasyon, hindi naman ito yung pag-upo ng kasalukuyang administrasyon, iba na yung pulis, iba na yung PIDEA.
Iba na yung dangerous drug sport. Iba na yung nasa NBI. You are still underpaid, undermanned, and poorly led. You are discovering that now. Na yung hanay natin from top to bottom, yung katabi mo pala, reportedly is a God-led. Specificates, is that an accurate statement? Very accurate, Your Honor. Okay. Having said that, no, I'm not justifying your actions. No? Tama yung sinabi ni Senator Grace. Diba? There's no excuse, no, for the taking of human life, no, through illegal and lawful means. Pero ibang usapan niya. No? So ang punto rito, we have to go through this painful stage. Kailangan magdaan tayo rito. No? Until mataasan natin yung sahod ng police and all agencies involved. No? Madagdagan yung manpower nila at siguruhin na yung mga leader nila down to the lower ranks are dedicated, honest, competent. Is that a fair statement? Very fair statement, Your Honor. Okay. So, tanggapin na, I hope we will get over this. Because, ito naman yung caveat dyan. Pag nataasan na yung sahod, nadagdagan na yung manpower, at nalinis na natin yung hanay natin, ng mga, alam mo na, yung mga elemento na hindi karapat-dapat magsuot ng uniforme, wala na tayong excuse. Is that a fair statement? Yes, Your Honor. But I would rather state that ang pulis, kahit na taasa mo ng sweldo yan, kung talagang sindikato yan, magsisindikato talaga yan. Kahit naman walang sweldo yan, basta nasa puso niya yung kanyang sworn duty na to serve and protect. Kahit wala ko sweldo, makipagpatayan ako kung sinong makipagpatayan sa akin kung talagang at stake na yung sitwasyon nating bansa. Yan po ang katotohanan, Your Honor. Well, decision the Director General of the Philippine National Police. We have, your committee has to believe you until proven otherwise. Okay? So, Thank you, Your Honor. okay, sinasabi ko, we will give you the benefit of the doubt. But at a certain point in time, when we have run out of excuses, then we go back to the Constitution. No, Article 3, the protection of life, liberty, and property. Okay? That's our primary, yung Bill of Rights. Actually, sinisimula ko ng basahin at ulit-ulitin para maintindihan natin yan. No? My last question is, you may answer this, you may give us an idea of your submissions dahil ang nag-submit pa lang, yung PIDEA, ang position paper, written, no? DOJ and NBI. Okay. You can articulate your position, no? Describe it, para we can put it on record. We'll be reading this anyway. Or you can leave it as it is. But again, second-guessing our chairman, we will expect the same submissions from every resource person that is appearing before this committee. Yes, Your Honor. We have our copy of our inputs and we'll submit that later, Your Honor. Okay, is that the same for DDB, Secretary Rojas? Meron kayo submission dito eh? Hindi. DDB, no submission. We have submitted, sir. You have submitted? Yes, sir. But we don't have it in front of us. Anyway, We have not received your position paper. We sent it by email, sir, and hard okay, copy. Secretary Rojas, you want to articulate or give us a bird's eye view of your submission on, doon na lang muna, no? We have been advised by the chairman na everything will emanate from the restructuring of our anti-drug crusade. So, can you describe to us what you submitted? As far as Senate Bill number 3 lang is concerned. Sir, first of all, we appreciate the efforts of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, especially Chairman Senator Panfilo Lacson, for inviting us over. This would be a good opportunity for us to explain our policies and procedure and our submissions to the committee. First, in general, we support the proposal to have a PRADA or anti-drug agency basically merging the PIDEA and the Drug Enforcement Agency. At in this case, mas mabilis po sir yung action. Dahil right now, before the
Dangerous Drugs Board can implement and draft a policy, we still have to meet the board of about 17 members. Then we have to discuss before we have the final policy and to be implemented by the law enforcement agencies. So, In short, yes, sir. I just want to, Mr. Chairman, no? So, Secretary Rojas, no? What you're implying is, padaanin na natin to sa technical working group, pag-usapan natin yung mga conflicting provisions, and then we come up with a first draft. That's right, sir. But basically, you agree with the creation of the PRADA. Yes, sir. We only have some minor suggestions, but basically, in general, we submit to the proposal. Mr. Chairman, can I go to PIDEA? Yes, Your Honor. You agree? Well, we appreciate the intention and purpose of Senator Soto for the creation of the Presidential Anti-Drug Authority, or PRADA. However, we strongly believe that it's more prudent to retain the present setup and just strengthen PIDEA and name as the lead agency and name Presidential Drug Enforcement Authority. We are submitting our position papers in detail, but may I just mention some salient feature of these suggestions that we are submitting. On Section 1, the name PIDEA, or Philippine Drug Authority, instead of the proposed PRADA, or Presidential Anti-Drug Authority, is recommended. First is of the name recall. PIDEA is existent for 14 years already, and it has been in the forefront in the fight against drugs. So it is synonymous to anti-illegal drug campaign. And then secondly, on Section 3, the following are our comments and recommendations. Excuse me. It may just give you some comfort, ano? Kasi I received a text from Senator Soto para lang komportable ka. Yes, sir. Sabi niya, yung bill niya, sabi niya, he's open to amendments and brighter ideas. So just articulate freely kung ano yung gusto mong isabihin dito to improve yung bill o yung panukalang batas ni Senator Soto. He doesn't mind. So sige lang. Okay, so Sid, para spare you the agony of commenting on the other sections, no? Yung pangalan, malaking issue ba ito? Yung sinasabing name recall? I will say yes, sir. The reason is for several years we have been the lead agency in as far as the illegal drug campaign is concerned, and yung coordination namin with the other agencies involved in this campaign, we have been using the name PIDEA. It's synonymous already to anti-illegal drug campaign of the government, sir. By the way, no, I just wanted to add, importante yung input ni Senator Soto, the principal author, no? Yes, sir. Dahil you will be the one implementing this. Diba? And when you implement this, we want you to go all out to implement this. That's right, sir. Pangalan lang yan, pero big issue sa inyo. We change the name. And Senator Soto is agreeing to that. Anyway, That's so right, but Your Honor. basically you agree with the concept. Yes, sir. The concept, yes, okay. Your Honor. Okay, thank you. And Chairman. of course, may I just mention, sir, about because it mentions the abolition of the PIDEA as an agency. But we are recommending, of course, it's in our position paper, that PIDEA will be retained as the functions and the responsibilities, the authority, the power of the present PIDEA agency will be retained as part of that enforcement bureau that he mentioned under that PRADA, because it's already functioning very well, Your Honor. So I suggest that it will be retained as an enforcement arm of the authority.
Okay, Yes, Your we understand. Hindi naman dahil sa hindi original yung Prada. Okay. Kidding. Now, Mr. Chairman, let me go to Director Dante and Yusek Erickson. No? Permission to interject, Sir Vice Chairman. Gusto ko lang malaman kasi medyo confused ako kung ano yung working relationship between DDB and PIDEA. Kasi para may overlap ang inyong mga functions, di ba? You're also dealing with policy. DDB is of course policy, di ba? So ano ba, how do you work together? Of course, DDB came first before PIDEA, hindi ba? So hindi ba naging, for lack of a better word, irrelevant yung mandate ng DDB noong lumabas na yung PIDEA? Kasi hindi ba nagkakaroon ng conflict? Of course, madali sabihin, you can easily understand each other, pero ang problema sa functions. So I want to hear more on the working relationship between DDB, which is 17 board members, and PIDEA. Please. Sir, I think there's no problem with coordination from by DDB and PIDEA. Sa office pa lang, sir, first, second floor sila, kami sa third floor. So, wala naman, sir, problema dahil legal drugs is a multifaceted problem. So it has to involve with Department of Health, law enforcement, social economic problem. So we have to task these agencies to formulate an accurate anti-drug policy. So there's no problems on the ground. We also do not interfere with operations on the ground because that's the work of the law enforcement agencies. We get regular reports from them. Based from the reports, pinag-aaralan, sir, namin how to go about, how to improve the illegal drugs operation. For example, sir, yung latest effort namin on how to deal with drug surrenderers. Right now, it's about 600,000 na, sir. So, kulang lang, 44 lang yung drug rehab centers natin. So, anong gagawin natin doon sa maraming drug surrenders? So, we are drafting a policy, sir, kung we're teaching the Drugs Abuse Council kung anong gagawin doon sa mga surrenders na hindi naman drug pushers, walang standing warrant of arrest, na hindi naman kailangan ng confinement. On most probably, pwedeng counseling lang, sir, or outpatient program. Mr. Chairman, Secretary Rojas, well, we'll not go into details, no? But historically, you and I know, no? And we get inputs from the former chairman of the DDB, no less than our majority floor leader now, no? That as a policy setting mechanism, the Dangerous Drugs Board, the news, the information we're getting is not very encouraging. We have gone through a stage where bihira mag-meeting. Noon, magmi-meeting, kukunti nga atin. Puro representatives. As if, that's what I mean when I ask the first question, the history of our drug problem. So, if it's not broken, why fix it? But apparently, we need to take a second look at this because apparently the mechanisms are broken. I'm just putting that on record para, we have no time to, okay? So, let me go back, Mr. Chairman, with your provision finally, to NBI and DOJ. You have separate position papers. Basically, either Yusek Erickson or Director Dante can answer this. Agree or disagree with Prada? Thank you, Senator Greg Unasan, sir. Good morning to all the senators here. My former boss, Ma'am Delena. Of course, the new Senator Montiveros. Of course, Senator Sir Ping, Idol Manny Pacquiao, and Ma'am Nancy Binay. First of all, Sir Greg, I feel privileged to be here with you tonight, today, and I would say that I have a very good appreciation of your forward-looking mind by saying that not only every administration should have a new look at a particular law, particularly drug problems, which is a menace to the society. I would say that it has not only every administration should make changes about this problem, but law as on its entirety must be dynamic, and this is the purpose of the Honorable Honasans and the rest of crafting a law about PIDEA.
You're asking me about, sir, about... Yung Senate Bill number 3, draft natin, yung creation of a presidential anti-drug authority. No problem with that, sir, for us. No? As a matter of fact, we have submitted our position paper. Para sa akin, sir, ano lang siguro, there must be a higher authority that will oversee the entire operation of the PDEA. The PDEA is already a legacy. It has its name. And aside from that, maybe it has to be clothed with some more powers. Not only enforcement, but powers like prosecution. I don't know how this will sit with my boss here from the DOJ. But, you know, the problem of drugs, sabi ko nga, involves the entire problem to the society. It corrodes not only life, it corrodes our spiritual being. Ito pong naririnig natin ngayon, mga kapamilya, ay ang Senate hearing on public safety and extrajudicial killings. Balikan lamang natin yung ating kasamang Radyo Patrol na si Sandro Ochona. Sandro, kamusta naman dyan sa loob ng Senado? Nagpapatuloy nga matapos nga yung madamdaming mensahe kanina ni Senador Laila de Lima ay nag-umpisa na itong organizational meeting ng Senate Committee on Public Order and Safety. At ito'y joint hearing ito, kasama na rin yung komite ni Senador Laila de Lima, yung Senate Committee on Justice and Human Rights. At kanina, si Senator Grace po ay binanggit itong kampanya laban sa droga at binabanggit nga niya na ito ay napaka-importanteng kampanya ng mga pulis. Pero sa kabilang banda ay sinasabi nga niya na kailangan pa rin ma-maintain, mapanatili itong rule of law at masiguro na lahat ng karapatan ng bawat individual ay mapoprotektahan. At isa nga yun sa kanyang binabanggit ni Senator Grace Poe ay tinanong niya si General Ronald De La Rosa kung bakit yung pinuno ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police ay nananatiling miyembro ng kapulisan. At ang binabanggit nga niya, ang sagot, ang naging tugon ni General De La Rosa ay dahil nga sa isinasagawang pagtugis doon sa mga pulis na bahagi rin ng illegal na transaksyon ng droga, ay mas ninais muna nila na pulis pa rin yung ilagay na pinuno ng IAS o IAS nitong ang Internal Affairs Service. Pero sinabi naman ni De La Rosa na ito'y yung appointment ay temporary lamang at the moment na matapos na nga nila yung paglilinis sa kanilang hanay, ay ibabalik nila ang pamumuno nga ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police sa isang sibilyan. Ito kasi nga IAS, Chang Ami, ito yung naatasan na mag-iimbestiga sa mga pulis kung nasusunod nga ba yung kanilang mga protocols hinggil nga sa pagtugis ng mga mga police operations na kanilang isinasagawa. So babalik na lang ako ulit maya-maya, Chang Ami. Aabangan din natin kung ano yung mga magiging katanungan ni Senador Laila de Lima na ididirekta kay General Bato. So yan muna ang latest mula dito sa Senado. Ito ang Radyo Patrol, Sandro Ochona, ABS-CBN News, TCMM. Maraming salamat sa iyo, Sandro Ochona, at babalikan natin ang Senado maya-maya lang. Samantalang partner, mga pag-uulat muna ng ating Radyo Patrol. Si Maya Deguito na naaresto po kagabi ay nakalaya na, at puntahan natin naman si Radyo Patrol Fred Cipres para sa update. Fred? Mark, nakalaya na ang dating RCBC Branch Bank Manager Maya Deguito sa bisa ng release order pasado 1:00 kaninang madaling araw. Kinumpirma ito ni Senior Superintendent Romel Midra, hepe ng Makati Police. Nagpalabas ng release order si Judge Remy Belmonja ng Pasay City Metropolitan Trial Court Branch 45 kaugnay sa kasong perjury matapos itong makapagbayad
ng bail na kahalaga ng 6,000 piso. Matatandaang inaresto si De Guito kahapon ng hapon sa isang mall sa Makati City para sa kasong perjury na may piyansang 6,000 piso. Idetine ito sa Makati Central Police Station. Si De Guito ang isa sa mga idinadawit sa malakihang money laundering scam kung saan nalimas ang 69 na milyong dolyar o halos 3 bilyong piso sa bangko ng Bangladesh. Samantala, nakuha na ang katawan ng motorcycle rider mula sa pagkakaipit sa ilalim ng nabanggang truck mag-aalas 8 kanina. Kinilala ang biktima na si Rolando S. Impang na taga 68 Elga Street, Tatalon, Quezon City. Dinala ang labi ng biktima sa Kyoge Funeral sa Rotonda, Pasig. Habang ang 14-wheeler truck naman ay naialis na rin bandang alas 8:37 ng umaga. At sa ngayon nga ay bukas na sa trapiko ang kahabaan ng C5 at ng Pasig Boulevard. Ito ang Radyo Patrol, Fred Cipres, ABS-CBN News, DZMM. Maraming salamat, Fred. Samantala, kaso versus PhilRem, ibinasura ng DOJ. Ang detalye po ng pag-uulat na yan. Ihatid sa atin ating Radyo Patrol 46, Johnson Manabat. Johnson. Ibinasura ng Department of Justice ang reklamong tax evasion na inihain ng Bureau of Internal Revenue laban sa mga opisyal ng PhilRem Service Corporation, ang kumpanyang nasangkot sa kontrobersyal na pagnanakaw ng $81 million mula sa Bank of Bangladesh. Sa 8 pahinang resolusyon na isinulat ni Assistant State Prosecutor Carla Torres Cabel at aprobado ni na Senior Deputy State Prosecutor Miguel Gudio at Prosecutor General Claro Arellano, inabsuelto ang mga PhilRem officials na sina Salud Bautista at Michael Bautista sa reklamong paglabag sa Sections 254 at 255 ng National Internal Revenue Code. Ayon sa BIR, aabot sa 35.6 million pesos ang tax liability ng mga Bautista dahil sa hindi pagbabayad ng Gross Tax Receipt o GTR mula 2005 hanggang 2014. Pero hindi nakitaan ng DOJ ng probable cause ng reklamo ng BIR. Paliwanag ng DOJ, hindi makatwiran ang ginawang pagmamadali ng BIR sa paghahain ng reklamo dahil hindi nito binigyan ng pagkakataon ng PhilRem na makatugon sa investigasyon. Inihain umano ng BIR ang reklamo sa DOJ kahit 2 araw pa lamang na natatanggap ng PhilRem ang ipinadalang letter of authority ng ahensya kaugnay ng sinasabing tax deficiency. Dahil dito, nabigo umano ang BIR na magkaroon ng valid service ng formal letter of demand at assessment notice sa PhilRem. Hindi umano nabigyan ng sapat na panahon ng PhilRem na makatugon sa direktiba ng BIR na maipresenta ang kanilang mga book of accounts at iba pang dokumento. Sa DOJ resolution, tinukoy nito na sa katunayan nagbabayad pa nga ng mas malaking buwis ng PhilRem. Dahil sa halip na 5% gross tax receipt lamang ang bayaran nito mula taong 2010 hanggang sa kasalukuyan, ang binabayaran ng PhilRem ay umaabot pa ng 12% na value-added tax. Mula sa DOJ, itong Radyo Patrol 46, Johnson Manabat, ABS-CBN News, DZMM. Thank you, Johnson. Isa po pong pag-uulat, multi-role response vessel. Ibinigay po sa Coast Guard ang detalye. Ibigay po sa atin ni Radyo Patrol 42, Dennis Datu. Dennis. Wala yata si Dennis. Oo, balikan natin si Dennis. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Akalain mo, partner, 10:51 na pala ng umaga. Opo. They say heroes don't exist. You haven't met my wife. Noon, hirap siya sa manhid at tusok-tusok. Neurobion, the clinically proven, nerve-nourishing B vitamins. Now she's free to fulfill our dreams. You're my hero. Ngayong Huwebes, Kung may makakita po sa akin na disabled din po, ma-inspire ko rin po sila.
humanga sa mga kwentong panalo ng Pinoy. 2,000 athletes from 42 countries. Sila ang pinakabagong ambassadors ng Filipino-Chinese community. Post-pageant workout tips sa ating Dayan Fit. Kongsi! Sports U, Webes 9:30 p.m. sa DZMM Teleradyo. Malakas ang ulan at hindi makalabas ang Pamilya Alerto. Binuksan ni Kapitan Tatay ang radyo upang makinig sa updates. Maging alerto ngayong tag-ulan. Makinig sa kinauukulan. Ayon sa Pag-asa Rainfall and Flood Warning System, yellow warning ang itinataas kapag malakas ang pag-ulan sa loob ng 1 oras at sa susunod pang 2 oras. Makinig ng radyo at i-monitor ang lagay ng panahon sa posibleng pagbaha. Orange warning naman ang itinataas kapag matindi ang pag-ulan sa loob ng 1 oras at sa susunod pang 2 oras. Maging alerto at ihanda ang mga kagamitan sa posibleng paglikas. At red warning naman ang itinataas kapag dagsa ang buhos ng pag-ulan sa loob ng 1 oras at sa susunod pang 2 oras. Lumikas kung ikaw ay nakatira sa bahain o mababang lugar. Siyempre, lagi rin nating ihanda ang ating emergency red alert bag. Ligtas ang may alam. DZMM Red Alert. Pag yumaman ako, Tay, hahanapin si Inay. Sasabihin sa kanya, ba't hindi na siya bumalik? Kalimutan mo na yan, anak, ha? Nag-asawa na yung nanay mo ng Amerikano. Paano kung bumalik siya? Nay! Nasusok ako sa pagmumukha mo! Nakakainis! Talaga nakakainis yung babae yan. Alam mo, pare, parang linta kung makasipsip sa anak ko. Ano balak niya? Gusto niya agawin yung anak ko? Nako, mag-ahalo ang palat sa tinalupan. Turuin! Bakit Wala ba kayong pinagsamahan? Para kayong hindi nagmahalan eh. Magbabalik rin ba ang iyong nadarama? MMK Classics. 12:30 ng tanghali. Hulaan ang blind item. Blind item number 2. Mahusay siyang singer-actress. Di umano yung naging karelasyon din pala netong lalaking ito na hindi taga-showbiz. Pag nakikita doon na nagpapa-picture, nagpapa-autograph, nainis siya, minamasama niya. Tinatawag niyang cheap, masyadong ano yung industriyang kinabibilangan mo. One time, napuno na yata itong singer-actress. Sinagot-sagot niya. Gusto mo pa ang relasyon na to or what? Pwede kitang layasan. Makihula sa mga blind item ni na Gretchen Pulido at Ambet Nabus, mga eksperto pagdating sa Chismax! Linggo, alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi, dito lamang sa DZMM. Sa pamilya tayo unang humuhugot ng lakas. Sa kanila natin nakukuha ang inspirasyon. Sa pamilya natin unang natututunan ang mga aral ng buhay. Dahil bilang isang pamilya, hangad lamang natin ay ang ikabubuti ng isa't isa. Inspirasyon ang bawat pamilyang Pilipino sa paglilingkod. DZMM Radyo Patrol 6:30. Perwisyo po ang traffic. Hirap maghanap ng trabaho. Puro sa kanila na lang, paano na kami? Teka muna! Sige lang stress sa mga issue ng bayan. Easy lang ka, pamilya. I-enjoy ang talakayan na may kasamang tawanan. Kung nagbabasa kayo ng aking mga tweets. Ata kami market mo. Lampas millennial na kami. I can't believe it. Eksakto! Teka muna! Tuwing Sabado alas 7 ng gabi. Sa nangunguna, DZMM Radyo Patrol 6:30. Sana makonsensya na lang siya kung meron pa siya. Ba't ganun? Ba't brutal ang ginawa niya? Masasagot ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama si Kasagad-Kasa, David Oro, Soko sa DZMM. Sabado alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Isang makulimlim na umaga sa bahay ng Pamilya Alerto. Kapag malakas ang ulan, siguruhin nating walang barang mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang peligro ng baha. Lumipat agad tayo sa ligtas na lugar bago pa man magkabaha. Huwag na nating tangkaing tumawid sa rumaragasang tubig na mas mataas sa tuhod. I-off ang main electricity switch at gas valve. Iangat ang mga gamit na maaring mabasa. I-lock din natin ang bahay bago mag-evacuate. Ligtas ang may alam. DZMM Red Alert. Mukhang galit na naman si Mrs. Sabi ko kasi uwi ako ng maaga eh. Kaya ngayon, hinay-hinay lang. Para hindi na ulit ako magkamali. Papaano ko kaya siya mapapaibig ulit? Ibalik ang init ng pag-aasawa. Huwag nang magpaistorbo sa inyong private nights. Kasama si Doktora Lulu Marquez, Linggo 3:00 ng madaling araw, dito lamang sa DZMM. Babalik pa rin po kami sa sakto, mga pagbati lang sa mga nakikinig sa atin. Yes, kahit na maraming mga kaganapan, partner. Kung may ahensya na nagbibigay po ng serbisyo at tunay na pagmamahal sa mga mamamayan, yan po yung Pag-ibig. Ayan. Nakikinig sa atin ngayon ang Pag-ibig. Ay sa Dogma at ang kanyang department dyan po sa Pag-ibig Fund. Maraming salamat. And hello din, ito mga kasakto natin ito, araw-araw daw po silang nakatutok sa atin. Nakasama ko sila kagabi. Meron kaming naging masayang get-together. Kasama aking best friend na si Riza Pascua. Hello to Mr. Danny and Mads Samonte. At abangan nyo yung Rex Smith daw sa September 18 sa Kia Theater. Tignan natin kung maimbitahan natin si paring Rex dito sa ating programa. And hello also kay Miss Mina Servacio and Miss Jenny Santellan. Ako yung mga staff daw ng Nobu Hotel. Laging nakikinig sa atin, partner. Hello. O may babatiin ka pa ba dyan? Wala na. Eto lang, may announcement lamang ako sa mga interesado po. At nais sumali dito po sa Women's Conference ng PCEC. Ito po ay pinamagatang Prepare to be Amazed. Ang speaker po nila ay si Miss Ayon Valdevia Cornejo. September 21 to 24 sa Westtown Hotel po ito sa Iloilo. Gaganapin ha. Sa mga interesado po, pwede po kayong mag-register at tumawag sa PCEC at 913-1655-258. Look for Miss Roselyn. Ang deadline po ay hanggang today yata, pwede pa. Or you can email at info@pceconline.org. Yan po ang inyong mga linyang tatawagan para po dyan. At pwede na rin kayong mag-inquire. Partner oras natin! Yes, it's 10:59, kapamilya. Balikan lamang natin ang paghulat ng ating Radyo Patrol. Nga po, ang multi-role response vessel ay binigay po sa Coast Guard. Radyo Patrol 42, Dennis, dati. Yes, Kakang Mark, may bago ng barko ang Philippine Coast Guard. Ina-over na ng gobyerno ng Japan sa Philippine Coast Guard. Ang kauna-unahang multi-role response vessel na pinangalan ng PRP Subataha. Hanggang pangalan ng 44-meter vessel na ito sa Lighthouse Subataha sa Subataha Marine National Park sa Palawan. Ang bagong barko na ito ay may mga special features tulad ng night vision cameras, fire monitors, radio direction finder at workboat na magagamit sa search and rescue operations, maritime security and law enforcement operations at maging sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Bulletproof din ang navigational bridge ito, yung tinatawag na pilot house. Panauhin ng Philippine Coast Guard sa pagtangkap ng bagong multi-role response vessel na ito si Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, mga kinatawan ng JICA at ang embahador ng Japanese Embassy. Pinasalamatan naman ni Philippine Coast Guard Commander Admiral William Melad ang Japan sa patuloy na suporta. Inaasahan namang siyam na multi-role response vessels pa ay pagkakaloob ng Japan sa Philippine Coast Guard sa susunod na taon. Ito ang Radyo Patrol 42, Dennis Dato, ABS-CBN News, DZMM.
nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instrenta. Oras natin, 11:01. Kapamilya, tuwing tagulan at may pagbaha, tumataas ang panganib ng leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na galing sa isang uri ng bakterya na madalas dala ng ihi ng daga. Ito ay kadalasang nakukuha ng mga taong lumulusong at nabababad sa tubig baha. Ang mga sintomas nito ay lagnat, panginginig ng katawan, at matinding sakit ng ulo. Maaari ring magkaroon ng pamumula ng mata, paninilaw ng balat, hirap na pag-ihi at kulay tsaang ihi. Madalas ito makita 4 na araw hanggang 2 linggo pagkatapos makapasok ang bakterya sa katawan. Kung kayo po ay may simptomas, magpakonsulta po agad sa pinakamalapit na ospital. Mga kapamilya, tandaan ang sakit ay maaring iwasan. Ito po si Dr. Luisa, inyong gabay sa kalusugan at sa public service para sa DZMM TLC. Teaching, Learning, Caring, Public Service on Wheels. Sa inyong mga yakap, dama namin ang init ng inyong pagmamahal. Sa inyong mga ngiti, ramdam namin ang pag-asa at sa marami pang damdaming ating pagsasaluhan, pagsasama natin ay lubos pang pag-iingatan. Dahil kayo ang aming tahanan. Salamat sa turingang parang isang tunay na pamilya. Sa loob ng 3 dekada. DZMM Radyo Patrol 630. Kapamilya, ilang tips para sa ligtas na pagmamaneho kapag may baha. Sakaling tumirik ang sasakyan o matagal itong nababad sa baha, huwag ito i-restart